Kamusta? Magandang araw po sa inyong lahat. Ako nga po pala si Elijah Galang mula sa DBE 212. And ngayon ay bibigyan ko po ng refleksyon ang programang ginanap sa outreach noong April 9, 2025 sa Missionaries of Joy sa Tondo, sa Tayuman, no, kung saan ang mga naging beneficiaryo po ay ang mga bata. Dito ay nagbigay kami ng maikling mga aktibidad at kung saan ay kung saan nagbigay aliw at kasiyahan sa kanila. And, ang at behind the scene naman po ay isa ako sa mga tumulong upang gumawa ng mga kagamitan, halimbawa sa puppetry at iba pa na makakatulong sa aktibidad na aming ipepresenta para sa mga bata. At isa na rin ako sa mga nagbigay aliw, saya at sumayaw para sa mga bata. At masasabi ko na yung storytelling na ginawa namin o pinakita noon sa outreach sa mga bata ay patungkol sa pagkakaibigan, pakikisama, kung saan ang moral lesson nun ay maging mabuti tayo sa bawat isa at sa ating kapwa. And doon naghandog din kami ng mga ilang donasyon na maaaring makatulong sa kanila at makapagbigay kasiyahan sa kanila. Ang nakita ko nung habang kami ay ang mga bagay na nakita ko, napansin ko nung nagbibigay, nagso-storytelling, nagbibigay kasiyahan ang aking mga kaklase at kami mismo nung sumasayaw po, ay nakikita ko may mga bata na kung saan sobrang saya, ay nakakapagbigay aliw naman sa kanila at nakikita ko yung na-appreciate nila kung ano man yung mga bagay na ginagawa namin sa kanila upang makapagbigay aliw at malasakit para po sa kanila. And para naman po sa personal reflection ko, ah, iba't ibang emosyon yung naramdaman ko po nun, nung hindi pa nagsisimula yung programa or activity namin na inihanda para sa mga bata sa kanila ay nandun yung parte ko ng kasiyahan at kuryosidad, pati na rin yung excitement kung matutuwa ba sila sa mga inihanda naming pakulo at mga aktibidad, no? At nung makita ko, nung pumasok na po kami at at pinakita na namin yung activity namin, ay grabe yung lubos na ah, as- ah, naramdaman kong malasakit at saya din dahil at kahit papaano ay ayun, pagmamalasakit at pagmamahal din na gano'n, nasa mga ganoong kalagayan sila, no? At kahit papaano ay nakapagbigay kami ng tulong at panandaliang kasiyahan sa kanila. And para sa tingin ko ay malaking bagay na rin yun para maipakita namin yung pagmamalasakit at pagtulong namin sa iba, sa kanila, sa mga bata po, no? And yung values po na na-strengthen ko dito is yung responsibility at love, compassion na maaaring na kami bilang kahit mag-aaral pa lamang at nag-aaral bilang maging guro sa hinaharap, ay na-strengthen na agad yung responsibility ko na ay kailangan kong gumawa, kailangan ko rin tumulong sa iba, lalo na na sa mga bata, no? Para ang sa gayon ay makaramdam naman sila kahit papaano na may nagmamalasakit at may nakakatulong at nagmamahal at nagkakalinga sa kanila. And And as a group naman po nung kami pa lang ay bumabiyahe papunta sa outreach program na ito, no, ay talagang kami ay nagtutulong-tulong at talagang isinasang-alang-alang namin kung ano ba yung mga dapat at mga hindi dapat namin gawin kapag kami na ay nagbahagi at pinakita namin yung mga aktibidad na hinihanda namin para po sa mga bata. Para nang sa gayon ay mas mapanatili yung awareness and carefulness dahil lalo-lalo na sa ibang lugar ito at sa bata namin siya ipapakita. And as a group is nung ginagawa namin ito at pinaghahandaan namin ito is mas na-strengthen yung bond or relationship namin. Kasi dito nalaman namin yung mga bawat insight or idea ng isa na makakatulong upang maibahagi namin pa sa iba. Siguro yung truth na na-realize ko when it comes to family mo, mismo sa pamilya namin na kailangan may maayos na komunikasyon, may paghahanda, at may paggalinga at mahalaga yung pag-aaruga, lalo na yung pagmamahal sa bawat isa.
hindi lamang dapat sarili yung laging nakikita o napapansin or or binibigyang atensyon. Dahil as a family, sila yung support system mo, so mahalaga na ang bawat isa sa membro ng pamilya ay nagkakaisa, may sapat na komunikasyon at nagtutulungan. And yung na-discover ko naman sa sarili ko is yung may mga bagay pala ko na kayang gawin na, at na maitutulong at ibabahagi din at maipapaalam ko sa mismong pamilya ko din at sa ibang tao, na makakatulong hindi lamang sa sarili ko pati na rin sa iba. Siguro yung mga challenges po na nakita ko ay yung pagdating, minsan may mga bagay na hindi talaga maiiwasan. Katulad na lamang minsan sa communication, ganyan po, sa mga kilos. Pero mahalaga na ina-address po ito ng tama para nang sa gayon na hindi magkaroon ng misunderstanding at ma-resolve ito ng mas maayos at mas maganda. Mahalaga na may malasakit tayo sa mga bata sa elderly dahil sila mismo yung isa sa mga nangangailangan ng tulong at pagmamahal, pagmamalasakit na kinakailangan talaga, no, na para na rin maramdaman nila na magkaroon sila ng hope and mahalaga na may malasakit po tayo sa mahalaga po na may malasakit tayo sa elderly at sa mga children dahil sila po is yung isa sa mga pinakanangailangan ng pagmamahal at pag-aaruga ng iba. Dahil habang tumatanda ay maraming bagay na silang makakalimutan at kailangan silang paalalahanan, i-check up then and now para nang sa gayon ay mapanatili yung pagiging active nila and yung hope nila na ay may nag-aalaga pa at may nagmamalasakit pa sa akin. And para naman po sa mga bata is mahalaga na malasakit tayo sa bata dahil sila rin yung sa hinaharap yung makakatulong at alam nila yung gagawin nila kapag nandun sila sa sitwasyon kung saan kinakailangan din nilang tumulong at tulungan yung sarili nila kung paano nila mapapangalagaan ang mga ito. Para po sa akin, no, sa pamilya nagsisimula yung pagmamahal at pagmamalasakit na kinakailangan. Kaya naman, mahalaga na ma-strengthen yung values na meron tayo dahil hindi lamang ito makakatulong para mapaunlad natin yung sarili natin bilang individual dahil para na rin sa bilang guro sa hinaharap ay maipakita natin o ma-foster, ma-develop natin kung ano man yung values na meron, matututunan yung mga mag-aaral o estudyante natin sa hinaharap. Ayun lamang po, maraming salamat.